Magandang hapon po sa ating lahat. 4 PM na po dito sa amin, no? So, dyan sa Pilipinas, mga 6 AM na. No? So, kwentuhan muna tayo habang tayo nagtutupi ng mga damit ng bata, no? Siguro mga 20 years from now or 10 years from now, ano kaya yung mangyayari sa atin, no? Kung nandito pa ba tayo sa Canada o sa Pilipinas na tayo mag-retiro, no? So marahil siguro yung mga ibang Pilipino, karamihan siguro mas gusto pa rin umuwi, no, sa Pilipinas at doon mag-retiro, no, pagka ang edad na nila mga nasa, basta yung mga ano na, edarang 60 pataas, no. So yun, talagang hindi mo na kaya magtrabaho na, no, kasi mahina na yung mga buto natin nun. Kailangan dapat ano, no, maaga pa lang, no, nag-iipon kahit paunti-unti lang para at least kahit pa paano ay mauuwi ang bahay, may konting lupain ka, alam mo yun na, nagsimula tayong mag-abroad, no, 2000, tagal-tagal na rin, 2009 hanggang kasalukuyan, no. So bali lumipat tayo ng Kuwait tapos papunta dito sa Canada, no. So sa Kuwait nag-start ako doon 2009 hanggang 2019. Tapos 2019 to hanggang ngayon, no, 2006. So bali nakaka 7 years na tayo dito, no, sa Canada. 10 years nga tayo doon, no, pero parang wala tayong masyadong naiipon doon kasi hindi ganong kalaki yung sahod, no? Kahit sabihin mong manager ka doon ng fast food, maliit lang kasi yung sahod, eh. Malaki yung value ng pera nila pero maliit ang sahod. Ayun, sakto lang. At yun, lumipat tayo dito at medyo maganda-ganda dito sa Canada, no? So dito nakapagsimula tayo dito, no? At marami tayong natupad, no, na mga pangarap mo na hindi mo na nagawa nung nasa Kuwait ka, no? So yung sakto lang din, no? Pero ayun nga, yung naiisip ko yung pag-retiro, no? Siyempre, tumatanda na tayo. Mga ilang taon na lang ay mabilis lang yung panahon, eh. Mabilis lang yung araw, no? Katulad ngayon, March na kaagad. Parang kailan lang ay kakatapos lang ng 2025, no? Tapos March na ngayon. So, mapapaisip ka na lang, no? Paano kaya pagka nasa edad 60 ka na, no? Ano kaya yung maganda or ano na yung mangyayari sa'yo, no? So, dito ka pa rin ba sa Canada o dito ka pa o sa Pilipinas ka lang magre-retiro, no? Yung balik-balik ka na lang dito, no? Kasi lalo na mahina tayo sa snow, no? Sa lamig. Hindi naman lahat ng Pilipino pero karamihan mahina sa lamig kasi sanay tayo sa init, no? At ayun, siguro balak natin pero hindi natin alam yung mangyayari, no, sa mga panahong yon, kung anong mangyayari talaga sa atin. Siguro mas maigi, no, mag-ipon at kung maaari, no,
makabili tayo ng kahit mga lupa lang, no? Yung kahit hulugan lang, no? Yung para at least pag naisipan mong magretiro sa Pilipinas, meron kang lupa na libangan na alam mo yun, yung pwede kang magtanim, no? Pwede kang magtayo ng kubo at magtayo ng maliit na bahay, mag-alaga ng hayop, no? Tapos pagka summer, di bumalik ka na lang dito. At yun, mga ganun siguro, no? Kasi nakakamiss din yung Pilipinas, no? Sa tagal-tagal nating nag-abroad. So, bali ilang taon na ba akong hindi na nakapagpasko sa Pilipinas. Simula nung umalis ako, no? 2009 hanggang ngayon. So hindi tayo nakapagpasko, nakapagbagong taon, nakapiesta, Holy Week. Basta pag umuwi kasi ako parang tiyempuhan lang eh. At malimit mga August, yan, ganyan. Mga yung walang selebrasyon, no? So nakakamiss din yung mga selebrasyon, no? Yung sama-sama kayo ng pamilya mo. Alam mo yun, kasi nasanay ka na sa ganun eh, tapos bigla na lang mawawala. Siyempre makakaisip ka na parang nasasayang yung mga panahon na dapat masaya ka kasi nakasama mo yung pamilya mo na salo-salo kayo. At ayun, gusto ko nga sana makauwi kami, no? Itong Pasko hanggang bagong taon para ma-experience naman namin yung saya sa Pilipinas talaga, no? At magkakasamang mga pamilya. Nakakamiss din kasi yun, no? At ayun, yung pag-retiro nga, siguro mas maigi talagang makapag-ipon, makabili ng kahit hindi ganun karaming lupa, no? May mga ka lang, basta may lupa ka lang na medyo malaki-laki ng konti para pwede mong gawin kung ano mang gusto mong gawin doon, magtanim-tanim, kung ano man. At ayun, siguro ganun na lang ang gagawin namin, no? Pero depende pa rin sa mga mangyayari. Kasi sa Pilipinas mahirap, alam ko namang mahirap ang buhay sa Pilipinas. Pero yung saya andyan talaga. So, napakasaya talaga sa Pilipinas. So, ibang-iba talaga yung bansa natin pagdating sa mga kung gusto mong masaya talaga sa Pilipinas. Dito meron kang lahat ng pangangailangan mo araw-araw, kompleto lahat. Kahit magkasakit ka, libre ka. Basta wala kang problema dito kung hindi basta may trabaho ka, makakapagbayad ka naman ng mga bill mo, no? Walang problema 'yon. Ang trabaho dito unlimited naman, marami dito sa lugar namin. At ayun, siyempre may anak rin kaming dalawa. Lumalaki silang sila lang, no? Hindi nakakalaro yung mga mga pinsan. Gusto ko sana makalaro nila yung mga pinsan nila, makita nila banding sila, at saka maranasan nila yung mga naranasan ko nung bata ako, no? Yung naglalaro, no? Walang iniisip ng kung ano man. At maraming mga pinsang saan pupunta para maglaro, ganun, no? At yun, siguro ganun na lang ang mangyayari pagdating ng 10 hanggang 20 taon, no? Makalipas o sa darating na panahon. At
ayun, siguro una mo naman ang gagawin, no? Hindi pa naman uli ang lahat. Siguro, yun nga, mag-i-invest muna, no? Yun yung pinaka-importante sa hinaharap, no? Meron kang madudukot pagka kailangan mo na mag-retiro, no? So, yun na lang ang pinaka-importante talaga. At tsaka ka na lang magde-decide kung saan mo talaga gustong mag-retiro. So, ano ba bang uusapan natin? So, ano po pwede kong maikwento sa inyo? Yun, yung pagre-retiro, yung dito sa Canada, wala kami problema. No? Masaya kami dito naman. Ang kulang lang talaga yung hindi mo nakikita yung pamilya mo, no? Yung sa tagal-tagal ng panahon, almost 17 years na hindi ako Pasko, yun na nga yung sinabi ko na hindi ko nakasama yung pamilya ko na tumatanda na rin, yung mga magulang ko, at lahat ng selebrasyon, no, hindi natin na nakasama sila. So dito kasi kami lang, yan, makakatrabaho mo minsan, pero iba pa rin yung kasama mo yung mga pamilya mo, no? Balak pa rin namin na mag-stay ng Pilipinas. At ayun na, mas maganda siguro balik ka na lang pagka nagre-retiro ka na, no? Dito kasi parang parehas lang, no? Dito may mga bagay na kailangan mo talaga na napaka-importante, pero wala dyan sa Pilipinas. At kung nasa Pilipinas ka naman, may mga bagay na meron sa Pilipinas na kailangan mo pero wala dito, no? So mahirap mag-decision talaga, no, kung ano yung pinaka-best. So para sa amin siguro, pag nag-snow dito yung winter, diyan kami sa Pilipinas. Pagka summer naman, dito kami. So at mag-ipon talaga, yun yung pinaka-importante, no? At yung sa mga susunod pa na mga plano, no, tsaka na lang yun. So ipon muna. So yun lang muna, no? Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Peace.